Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about tatlong katotohanan sa langit. So our concept is all about heaven. So ang heaven ay ang lugar kung saan ganap na nahayag ang kawalhatian ng presensya ng Diyos. Ito ang tahanan ng Diyos, tirahan ng mga anghel at espiritu ng mga tinubos na banal, kung saan ang pagsamba ay walang patid at ang kagalakan ay ganap. Ngunit hindi ang langit ang ating huling hantungan. Ito'y pansamantalang tanghanan habang hinihintay natin ang muling pagkabuhay. So, ang tunay at huling layunin ng mga Kristyano ay ang bagong nilikha kung saan ang Diyos ay mananahan sa piling ng kanyang bayan at kung saan ang kanyang kalooban ay lubos na natutupad, ang kagalakan ay walang hanggan at ang bawat luha ay pinapahiran. Ang ating tunay na tahanan ay hindi pagtakas mula sa mundo, kundi ang ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng bagay kay Kristo. So our Bible readings for today is all about Philippians chapter 3 verse 20 ASND version. Pero ang tunay nating bayan ay nasa langit at mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas na si Hesus Kristo na ating Panginoon. So ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is heaven is a dwelling place for heavenly beings. So ang langit ay tahanan ng Diyos, ng mga anghel at ng mga espiritong tinubos. Ito ang lugar ng lubos na kabanalan at pagsamba dahil sa langit walang kasalanan, sakit o kamatayan. Second is heaven is our temporary home. So sa kasalukuyan, ang mga mananampalataya na pumanaw ay nasa piling ng Diyos sa langit. Ngunit ito'y pansamantala lamang habang hinihintay natin yung muling pagkabuhay at ang pagbabagong anyo ng buong sangnilikha. So ang ating huling tahanan ay sa bagong langit at bagong lupa. And last teaching is heaven colonize earth, our final home. So ang layunin ng Diyos ay hindi tayo kunin palabas sa mundo, kundi baguhin ang mundo. So darating panahon na ang langit at lupa ay magigisa at ang presensya ng Diyos ay mananahan sa kalagitnaan ng kanyang bayan dahil ang misyon natin ay dalhin ang kultura ng langit dito sa lupa ngayon pa lamang. So ngayon na tayo sa ating application. So yung first application is set your mind on the renewed creation. So dapat natin ituon ang ating isipan sa hinaharap na kawalhatian na ipinangako ng Diyos. So sa gitna ng mga problema sa mundo, dapat tayong manatiling umaasa sa muling pagdating ng Kristo. Huwag tayong masyadong tumali sa panandaliang bagay ng mundong ito. Second is heavenize everything God entrusted you. So sa lahat ng nasa ating pangangalaga, relasyon, work, bahay at buhay ay dapat pinapamahalaan natin ayon sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Dapat tayo maging liwanag sa mundo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Iparamdam natin ang langit sa lupa sa bawat araw. And lastly is offer all your activities as acts of worship. So lahat ng ating ginagawa gaano man ito kaliit, ay maaaring maging pagsamba kung ginagawa natin ito para sa Diyos. Yung pagtatrabaho, paglilingkod, at pagmamahal, na para bang ginagawa natin ito para kay Kristo. So sa ganitong paraan kasi ang langit ay hindi lamang hinaharap, hindi lang hinaharap, ito ay nararanasan na ngayon. So ngayon na tayo sa ating last part of our discussion. So para sa akin, ang pag-asa ng langit ay nagbibigay ng maliwanag or malinaw na direksyon sa ating pamumuhay ngayon. So kapag alam natin na ang tunay nating tahanan ay nasa piling ng Diyos, ang ating mga desisyon is nagiging mas makakaharian. So hindi tayo yung namumuhay para sa kasiyahan ng mundo, kundi para sa layunin ng Diyos. So yung pananaw na ito ang nagtutulak sa atin na mamuhay ng may kabanalan, maglingkod ng tapat at ipamuhay ang ebanghelyo sa bawat araw. So let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa pag-asang mayroon kami sa langit. Lord God, salamat po sa pangakong darating ang panahon na ikaw ay mamanahan sa amin at papihirin mo ang bawat luha. Lord God, turuan mo po kami mamuhay ngayon na may pananaw ng kalangitan na kami maging daluyan ng iyong presensya at kagalakan sa lupa. Lord God, ipagkaloob po sa amin ang pananampalatayang tumitingin sa inaharap habang tapat sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.